Isa na magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook o sa Facebook mo ito pinapanood. Ako po si Architect Ed. Nasa CR tayo ngayon kasi ang topic natin ngayon tungkol sa CR. Ano naman tawag mo yan? Powder room, bathroom, loo, washroom, basta, kubeta. Check this out. Sana magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Ano-ano ba yung mga dapat nating tandaan kung magpapagawa tayo, mag-design tayo ng isang banyo? Kagaya nito. Ito, medyo relatable, no? Kasi karaniwan, ang mga banyo gusto natin maliwanag. Ito yung isang banyo ko sa bahay, no? Banyo ko sa aking ground floor. So, typical na bahay ng Pilipino, ang banyo, mayroong balde. Ayan o, may balde, diba? Tapos basa. Yan ang Pilipino, may balde. Lalo na kung ang provider mo ng tubig yung prime water, diba? Prime water, hello, baka naman. Ayan, so, yun ang typical. No? Dito ka, alam mo na, merong lababo, tapos yun, balde, may shower. Yan ang typical na bathroom ng mga Pilipino. Basa. Hindi kagaya sa ibang bansa, gumagamit sila ng tissue. Tayo, tubig. No? Mas malinis tayo, tubig, di ba? So, kailangan may faucet katabi ng toilet bowl. And, yun nga, starter pack ng Pinoy yan, bathroom, may balde. No? Dahil tayo ay naglilinis sa pamagitan ng tubig. Kung tungkol naman sa design, ito, pumunta ako sa puti. Ang tiles natin, maliwanag. Kasi nga naman, maliit na kwarto itong bathroom. So, commonly, ang gusto natin, ito ay maliwanag para mag-create siya ng illusion na may space. Maliwanag, may space, malawak siya. So sa ating mga Pilipino karaniwan, ganoon ang gamit kasi natin. No? Hindi masyadong magarbo. Kasi yung banyo, yan nga ay gamit lang natin para maging palikuran. Diba? Sa Tagalog, diyan ka lilikod. O sa ibang salita, diyan ka jejebs. Diba? So yung iba, hindi masyadong inaartehan. Pero ngayon, nagiging international na ang Pinoy, nakakapunta ng Japan, nakakapunta ng Europe. No? So, nagkakaroon na tayo ng iba't ibang mga design ideas. No? Pati yung maliit na banyong ito ay nagagawa na rin natin ng iba't ibang flavor. Kagaya nung isang banyo ko sa taas. Punta tayo. Ito naman yung isa ko pang banyo. Ito, finiture ko to sa isang Facebook Reels. No? Dami nanood nito. 1.3 million na nga nood nito. Itong tungkol sa banyong ito. Iba naman yung tema nito. Kasi itong banyong to ay medyo maliit siya, maliit. Pero ginawa natin siyang may tema Concrete kasi. Gusto natin concrete. Pero totoo, tiles yan. Tiles. 60 by 60. Tapos ang ilaw natin medyo mood lighting ito. No? Medyo basa lang itong aking shower enclosure kasi kakaligo ko lang. No? Basa pa siya. No? And then, ayan. Paano ko ba ipakita yan? Ayan. Meron tayo ditong lavatory na may countertop. Tapos, meron tayong toilet seat. No? Ito, tatanungin nyo, ba't dyan nakalagay ang tissue? Wala akong ibang paglagyan. Ako naman gagamit No? So, ako yung nilagay. Tapos, meron rin tayo ditong partition. So, ito, yung ganitong klase ng banyo ay hindi masyadong typical, lalo na ganitong itsura ng tiles.
medyo may pagka-moody ang ano nito eh. Atake natin sa design. No? Gusto natin medyo cozy, industrial. No? So kaya ganito ang itsura niya. Concrete. Pareho ang kulay ng wall tsaka ng flooring. Iisang klase ng tiles yan. Again, dahil nga masikip yung space, gusto natin na mayroong illusion na infinite yung space. So, ito yung mga toilet na gusto mo naman na medyo may kick. Yan, may kakaiba. So, pag-usapan pa natin ibang mga pwedeng gawin. Ang toilet, para sa iba, ito yung kanilang sanctuary. Dito sila nag-iisip. Kapag nakaupo sila dyan, yan yung time nila na bulay-bulay ng kanilang buhay. No? Gumawa ng mga major decisions. Minsan dyan pa nagpe-pray. No? Ito ang kanilang private space. No? Ito ang kanilang private, dito ang intimate na moments ng kanilang buhay kung saan walang ibang kasama, walang ibang nakakakita. So, importante rin, no? Nagawan mo to ng isang magandang disenyo. No? Pero, hindi natin pag-uusapan yung mga common, no? Pero, yung ibang mga importante na hindi masyadong napag-iisipan. No? Halimbawa, ang iba, sa Japan, pinag-ihiwalay nila yung bathroom tsaka yung toilet. Bakit? Kasi, tuyo sila sa toilet. Yung toilet seat nila, tuyo yan. Bakit? Hindi sila nagtutubig. So, pag naglilinis sila ng kanilang likod, tissue. Kung maliligo naman sila, dun lang sila sa shower o sa bathtub. So, talagang hinihiwalay nila. Nasa iyo kung gusto mong gayahin yon. Pero tayo mga Pinoy, kaya yung binanggit natin kanina, basa ang mga banyo natin. Kasi, uupo ka dito, lilikod, tapos mamaya tatayo ka na, maliligo ka na. Gagawin mo na ang lahat sa isang space. Pero sila, iba, compartmentalized. Pero yung plumbing, isang sa napakahalagang factor kung magdi-design ka ng bathroom. Bakit? Nandiyan na yung plumbing. So kung gusto mong makatipid sa tubo, yung iba, nilalagay na rin nila yung kanilang laundry area doon sa kanilang toilet and bathroom. Ganyan ginagawa sa mga condo, di ba? Pero sa Japan, talagang ganyan ang practice nila. Yung hinubad nila, yung tatapon nila sa washing machine. Yung washing machine, nandun sa kabilang pader. So yung plumbing, mas matipid ka. Mas konti ang piping mo. Kasi nga, excuse me. Kasi nga, nandyan na rin yung kung saan mo huhubarin yung damit mo, doon mo na rin lalabahan. So, pwede mo rin gawin yon, no? Pag magdi-design ka ng toilet and bath, nandun na rin yung laundry sa tabi. Ano pa? Ventilation. Bintana. Sorry meron akong baking soda. Pinandilinis kasi namin ng CR yan. Ventilation. Itong bintana na to, ang laking nagagawa nito. Bakit? Siyempre, hindi ko na kailangan mag-exhaust. Yan yung exhaust ko. Tapos, alam mo kapag hapon or kapag umaga, andyan yung araw. So, nadi-disinfect itong CR. Nadi-disinfect itong toilet. Kasi naaarawan siya. So, may iwasan yung molds na nakakasira ng katawan. At namamatay yung bacteria. Pero minsan, hindi maiwasan talagang last sa priority mo na lalagyan ng bintana yung banyo. No? Lalo na kung maliit ang lote. Pero dapat merong exhaust. Meron pa ring way para yung singaw nito ay lumabas. Iba lalagay nila sa ceiling. Para napapalitan yung hangin. Every time na buksan mo yung pinto, papasok yung bagong hangin. Tapos magsisirculate siya kasi may exhaust. At mahalaga rin sa plumbing yun. Kapag may air. Para mas maganda yung flow ng tubig palabas sa drain pipes. Baka hindi nyo alam yun. No? So, importante na sa banyo, mayroong pumapasok na fresh air. At nakakatulong yun para ilabas yung tubig. Mas magiging maganda yung plumbing. Next, accessories.
Ang banyo na intended para sa mga nakababata ay iba ang requirement compared sa mga banyo na ang gagamit ay mga nakatatanda. Bakit? Kapag mga senior, ina-anticipate na yung old age talaga, na kailangan na silang magsaklay, mag-grab sa mga paligid para makatayo. So, ina-anticipate din natin yan. So, yung iba ayaw nila ng masikip na toilet dahil nga baka kailangan pumasok sa toilet ng naka-wheelchair. So, nilalakihan nila yung door, nilalakihan nila yung space. Mayroong space para medyo makagalaw ang wheelchair o kaya makakapit sa mga grab bar, no? Yung mga senior citizen natin. Ano pa? Yung enclosure ng shower. Mas maganda kung tempered glass yan. No? Ibig sabihin, tempered glass niluto ng mas mainit yung salamin. Bakit mahalaga na tempered glass? Kapag nadulas ka, nauntog ka doon, hindi yan mababasag. Pero kung ordinary glass yan, naku, basag yan. No? At magsha-shatter. Magkakaroon ng mga shrapnels o mga makatatalas na part, pwede kang masugat. So dahil nga i-anticipate natin na medyo madulas ang flooring kapag basa, use mga matte tiles or textured tiles. Yung mga non-skid, hindi madulas, lalo na sa flooring. At kapag gagamit ka ng tiles sa flooring, mas maganda kung vitrified ceramic o yung porcelain tiles. Kasi yung porcelain tiles, mas maganda na yung klase niya at mas hindi siya nag-absorb ng tubig compared sa common na ceramic tiles na talagang sumisip-sip ng tubig. Next, waterproofing. Dapat kung ang banyo mo ay elevated or nasa second floor, make sure na may waterproofing siya. Ang waterproofing i-apply mo sa sahig at sa walls bago lagyan ng tiles. Importante yan para hindi tumagas ang tubig sa baba. Natakil na ba natin lahat? Baka. At kung meron ka pang gustong i-add, comment mo sa comment section. Maraming salamat po. Pinapawisan na po ako at tapusin na natin to. Ingat po tayo lahat. Mahal na mahal ko kayo. Salamat po. Ako po si Architect Ed. Bye!